Si Amano ay isang walang pag-asa na talunan na itinuturing ng lahat na isang background karakter na walang kaugnayan, dahil mas sineseryoso niya ang paglalaro kaysa sa kanyang hinaharap hanggang sa lihim na magustuhan siya ng idolo ng paaralan, at gagawin ang lahat para makuha ang kanyang atensyon. Nagsimula ang lahat nang biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Tendo sa isang game store at kinausap siya, dahilan para mag-short circuit ang utak niya saglit dahil hindi niya akalain nakakausapin ng pinakamaganda na babae sa paaralan ang isang walang silbing tao na tulad niya. Nagsisimula siyang kumilos na parang naparalisa sa sarili kapag nakikipag-usap siya dito at yumuko-yuko ng maraming beses sa loob lamang ng maikling panahon, na pinapangarap niyang mawala na lang siya. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili para hindi siya makitang kilabot, ngunit sinabi ni Tendo sa kanya na naiintindihan niya at pinupuri niya na napaka-perpekto niya bago tanungin kung gusto niyang sumali sa kanya sa game club, na ikinagulat niya. Samantala, sa ibang lokasyon, ang pink girl na nagngangalang Agori ay nakiusap sa kanyang kasintahan na si Tasuko na tumulong sa paglalaro ng claw machine upang manalo ng isang plushie na laruan para sa kanya, at mabilis itong ginawa ng lalaki, na nagpa-excite sa kanya. Nagsisimula siyang makaramdam sa kanyang sarili, iniisip na siya ay isang chill na lalaki na nagkaroon ng ganoong kagandahan ngunit walang utak bilang kanyang kasintahan. Sa kanilang pag-uwi noong gabing iyon, nakakagulat na nakita niya si Amano na mukhang gutom na tuta at nagtataka kung hindi ba ito ang kanyang kaklase, na kilala bilang isang game otaku. Nagtataka si Tasuko kung ano ang ginagawa niya doon sa oras na ito, ngunit napagpasyahan niya na ang isang kakilakilabot, walang silbing lalaki na tulad niyan ay hindi makakapag-hangout ng isang maganda na babe na tulad niya. Samantala, kausap ng ating bida si Tendo, na pinag-uusapan ang game club na kanyang ginawa. Pagkatapos ay sinabi ni Tendo sa kanya na hindi niya alam kung bakit lahat ay magalang sa kanya, mula sa kanyang mga kaklase hanggang sa mga guro. Idinagdag niya na kahit na si Dino Cornell ay magalang minsan noong nagpuyat siya ng 3 araw na sinusubukang talunin ang speedruns world record. Gayunpaman, sinabi ni Amano na ito ay lahat ay pawang pakitang tao at sinasabi sa kanya na siya ay maaaring nagkakamali or ano paman. Sinabi niya sa kanya na ito ang totoo, at kahit papaano ay sumasang-ayon siya, sinabi niya sa kanya na talagang nagulat siya na gusto niya ang paglalaro. Sumagot si Tendo na hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol dito at ibinunyag niya na lumipat talaga siya sa kanilang kasalukuyang paaralan dahil mayroon itong sikat na game club, bagamat sarado ito bago siya pumasok sa paaralan. Ngayon ay nagawa niyang buhayin ito at naghahanap ng mga bagong miyembro na totoong game otaku. Pagkatapos ay natagpuan niya si Amano. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto niyang sumali sa game club minsan, ngunit bago siya makapagbigay ng sagot, biglang nakatanggap si Tendo ng tawag mula sa kanyang ina at kailangan niyang umalis, na sinasabi sa kanya na magkikita sila sa paaralan sa susunod na araw. Kinagabihan, habang naglalaro si Amano, bigla niyang naisip ang alok ni Tendo at nasa sabik na nangyayari ito sa kanya. Samantala, pinindot niya ang isang notification sa kanyang telepono upang tanggapin, or tanggihan ang isang kahilingan para sa tulong mula sa isang hindi kilalang player na tinatawag na Mono. Sa susunod na araw sa paaralan, habang siya ay nababalisa tungkol sa muling pagkikita nila ni Tendo, nagpasya siyang i-distract ang kanyang sarili gamit ang kanyang telepono, para lamang makita ang parehong kahilingan mula kay Mono. Nag-click din siya ng isang opsyon, ngunit biglang gumambala si Tendo at naging palakaibigan. Gayunpaman, nahihiya siya kapag nakita niya ang kanyang mga kaklase na nakatingin sa kanila, at sinabi niya kay Tendo na dapat silang magsimulang magtungo kaagad sa game club. Samantala, sa pag-alis nila, ibinuka ni Tasuko ang kanyang bibig, nagulat na si Tendo ay kaibigan ng pinakawalang silbing lalaki sa klase. Sa kanilang paglalakbay, ipinakilala ni Tendo si Amano sa isa pang bagong miyembro ng club, si Masomi. Habang papalapit sila sa club room, ipinahayag ni Amano ang kanyang sorpresa na inaprubahan ng paaralan ang isang gaming club, kung saan sinagot ni Tendo na mas marami silang ginagawa bilang isang club kaysa sa naiisip ng karamihan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa club at ipinakilala sila ni Tendo kina Cassie at Nina, ang iba pang miyembro ng grupo. Nagulat si Amano nang makita niyang si Cassie ay naglalaro ng COD, ngunit hindi alam ni Masomi kung ano iyon, dahil Candy Crush lang ang nilalaro ng sarili niya sa buhay niya.
Inihayag ni Tendo na binili nila ang lahat ng mga aparato at gadget sa silid na may premyong pera mula sa mga kompetisyon, na ikinagulat ng dalawang lalaki. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na kumuha din at maglaro upang makita kung ano ang mayroon sila. Nagpatuloy sila sa paglalaro sa susunod na 2 oras nang walang tigil, na naramdaman ni Amano na malapit nang higupin ang kanyang kaluluwa mula sa kanya. Samantala, ipinahayag ni Cassie ang kanyang pagkagulat sa gameplay ni Masomi, nag-aalinlangan na ito ang unang pagkakataon na maglaro siya ng ganoong laro. Pero kinumpirma ni Masomi na ito talaga ang una niya. Nang marinig ito, pinuri siya ni Cassie at sinabing may potensyal siyang maging isang nangungunang manlalaro. Ngunit lumingon siya kay Amano upang tanungin kung ano sa tingin niya ang kanyang nilalaro, na nagpapalungkot sa kanya. Nagpa siya silang magpahinga, ngunit ipinagpatuloy ni Cassie at Nina ang paglalaro, na pinaniniwalaan ni Amano na dapat sila ay nasa gamang streak. Pagkatapos, tinanong sila ni Tendo kung paano sila nakapasok sa paglalaro, na nagsasabi na halimbawa, si Cassie ay sinanay ng husto ng kanyang mersenaryong tatay noong bata pa siya, kaya naging napakahusay niya sa COD. Sinabi niya rin sa kanila ang dahilan ni Nina. Ngunit nang tanungin si Amano, sinabi ng ating bida na wala siyang tiyak na dahilan. Ganito rin ang sinabi ni Masomi, nakakapanabik kay Amano dahil hindi siya nag-iisa. Ngunit agad siyang nakaramdam ng pagtataksil kapag gumawa ng dahilan si Masomi. Kasunod nito, tinanong sila ni Tendo kung mayroon na silang sapat na impormasyon tungkol sa club at sinabi na hindi nila kailangang maging napakahusay sa mga laro para makasali sa club. Sa halip ay inilagay ito sa lugar upang pahusayin sila sa mga laro. Sa wakas ay tinanong niya sila kung sasali sila sa club, at lumabas si Cassie, na nag-aalok na turuan si Amano ng mga pangunahing kaalaman sa laro. Nasasabik si Amano na makikipagkaibigan siya sa mga mahilig sa laro at matupad ang kanyang pangarap sa paaralan, ngunit bigla niyang tinanggihan ang alok, at sinabing ang club ay walang uri ng mga laro na nilalaro niya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nagsimula siyang magsisi sa pagtanggi sa alok na sumali sa club dahil hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Bigla siyang nakatanggap ng kahilingan mula kay Mono, at habang sinusubukan niyang tanggapin ito, dumating si Tendo para makiusap sa kanya na sumali muli sa club, na ikinagulat ng buong klase. Iniabot ni Tendo ang kamay sa kanya, ngunit mas pinili ng ating bida ang hiling ni Mono kaysa makipagkamay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring sumali sa club, at kapag tinanong niya ito kung ito ay dahil sa tingin niya na siya ay hindi sapat, sinabi niya ito nga, na nagpapakita na gusto niyang maglaro para sa kasiyahan at hindi mapagkompetensya. Humihingi si Amano ng paumanhin at sinabi na habang nasa club ay isang magandang ideya, gusto niyang panatilihin ang paglalaro sa paraang gusto niya. Medyo nakakabagbag damdaming mensahe ito para kay Tendo, at agad siyang umiyak dahil ito ang unang beses na na-reject siya. Umalis siya sa galit at sakit, ngunit hindi nagtagal ay nadulas siya sa balat ng saging at nahulog habang ang buong klase ay nanunood sa kahihiyan, na lalong nagpahiya sa kanya. Ang kanilang mga kaklase ay nagtataka kung ano ang nangyari, at nagsimulang magalit kay Amano dahil siya ay isang misteryosong lalaki na hindi nila maintindihan. Sa susunod na klase, hindi tumitigil si Tasuko sa pagtitig kay Amano, iniisip pa rin kung ano ang deal sa kanya. Nang maglaon, sa oras ng pahinga ng tanghalian, nakipag-usap si Agori kay Tasuko at sa kanyang mga kaibigan, at ibinunyag niya na ang lahat sa kanyang klase ay nag-uusap tungkol sa Amano Tendo Saga, na nakakagulat kay Tasuko. Gayunpaman, nagulat ang kanyang mga kaibigan na nalaman lang niya ito at nagtanong kung nagde-date pa nga ba ang dalawa dahil hindi naman sila masyadong close. Nagulat si Tasuko sa tanong at agad niyang naalala noong binigyan niya siya ni Agori ng love letter. Tinanggap na lang ito ng lalaki noong araw na iyon dahil malungkot siya at walang dahilan para tumanggi. Samantala, si Agori, na hindi alam na ginagamit lang siya sa pagpapalipas ng oras, ay sinabing cool siya dito basta makakasama niya si Tasuko. Pagkatapos ng klase, tumungo sila sa isang arcade, at humiwalay si Tasuko sa kanyang kasintahan upang maglaro ng mag-isa. Gayunpaman, habang siya ay naglalaro, bigla siyang nagkaroon ng memory flash ng kapag siya ay palaging kinukot siya bilang isang weirdo. Iniisip niya kung gaano katagal niya makikita ang mga pangitaing ito, at pagkatapos ay bigla niyang nakita si Amano, na nanunood sa kanyang paglalaro. Nagsimulang kumilos si Amano na parang kilabot na may mahinang kasanayan sa pakikisalamuha at tinanong si Tasuko kung gusto niya ang mga laro,
ngunit sumagot siya na hindi niya talaga naisip ang tungkol dito. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Tasuko ang isang laro na nahanap niya, at naging masigasig si Amano habang pinag-uusapan niya kung gaano ito kaganda, na para bang isa itong bayad na advert. Inirerekomenda niya ang paglalaro, ngunit tumugon si Tasuko na hindi niya kailangan ang kanyang rekomendasyon. Kaya humingi ng tawad si Amano at umalis. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, napansin ni Tasuko ang ating bida na naglalakad sa arcade na parang gusto niyang magnakaw ng game console, at nagulat siya na ang isang otako na tulad niya ay hindi alam ang kanyang paraan sa paligid ng isang arcade. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at sinabihan siyang sumama sa kanya sandali, ngunit natatakot na sumagot si Amano na siya ay straight. Hiniling sa kanya ni Tasuko na tumahimik at tinanong kung maglalaro ba siya or hindi. Agad na pumayag si Amano sa alok, at agad silang tumungo sa susunod na game stand, kasama si Amano na nagsasabi tungkol sa kung paanong hindi pa siya nakakalaro ng mga laro noon. Dumating lang siya para manood ng mga demo at umalis dahil walang kapareha na makakalaro, na kinagulat ni Tasuko, na hindi makapaniwala na ito ang lalaki na tumanggi sa pinakamaganda na babae sa paaralan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang relasyon sa pagitan niya at Nintendo, at ipinaliwanag ni Amano ang lahat ng nangyari, na nag-udyok kay Tasuko na tanungin kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng larong nilalaro niya at ng laro sa club. Ngunit walang pinakamagandang sagot si Amano. Samantala, nagtataka si Agori kung nasaan ang kanyang nobyo, at bigla niyang nakita ang isang babae na dilaw ang buhok na nakatago sa paligid ng arcade. Hindi nagtagal ay nagsimulang maglaro sina Tasuko at Amano, at kahit na ito ang unang pagkakataon ni Tasuko, talagang pinahirapan niyang manalo si Amano, ngunit napansin niyang tuwang-tuwa si Amano at nagtataka kung bakit ganoon siya kasaya sa paglalaro ng simpleng pakikipaglaban. Muli siyang natalo ni Tasuko at nadidismaya na nakipaglaro pa siya sa gayong baguhan. Nagpatuloy sila sa paglalaro ng iba pang mga laro at kalaunan, habang nagpapahinga sila, kitang-kita si Amano sa sandaling iyon na tuwang-tuwa, at biglang tinanong siya ni Tasuko kung ginagamit ba niya ang pagkakataong laruin ang mga larong hindi niya kayang laruin ng mag-isa. Ngunit napahiya si Amano at mabilis na bumalik sa arcade para sa susunod na laro. Habang sumusunod si Tasuko, bigla niyang nakita si Tendo at nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Samantala, biglang nakita ni Amano ang mga kaibigan ni Tasuko at agad na umalis palabas ng arcade, na binati si Tasuko ng mabuti. Nagtataka si Tasuko kung ano ang nangyari, at sa sandaling napagtanto niya ito, agad niya itong hinabol. Hindi nagtagal ay pinigilan niya si Amano at tinanong siya kung bakit siya tumakas, ngunit itinanggi ni Amano na tumakbo siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Tasuko kung bakit siya sama-sama sa kanya dahil may buhay naman siya. Nagalit si Tasuko at hinawakan ang kanyang kwelyo, na sinasabi sa kanya na huwag nang magsasabi ng ganoong basura sa kanya. Ipinahayag niya na dati rin siyang otako, at lahat ng pagkakaiba na nakikita niya ay dahil nag-effort siyang maging mas mahusay. Sinabi rin niya na ang kanyang ideya ng paglalaro para sa kasiyahan ay biro lamang at mas gugustuhin niyang ihinto ang paglalaro ng buo. Pagkatapos ay sinabi niya sa wakas na ang laro ni Tendo ay kalokohan, na nagpagalit kay Amano na nagbanta siyang itulak siya palabas ng tulay. Maaari niya itong insultuhan at pagsabihan ng masama sa paraang gusto niya, ngunit hindi ito nagbibigay sa kanya ng karapatang insultuhan ang isang taong halos hindi niya kilala. Ipinagtanggol niya na si Tendo ay isang mabuti at mabait na babae na nag-imbita ng isang taong walang silbi sa kanyang sarili sa game club, at sinabing dapat niyang bawiin ang insulto. Nagmakaawa si Tasuko para sa kanyang buhay, at biglang napagtanto ni Amano na ang pagpapatuloy ay maaaring mapunta siya sa parehong kulungan sa Epstein, kaya mabilis siyang hinayaan at humingi ng paumanhin. Naalala agad ni Tasuko nang i-pack up niya ang kanyang mga koleksyon ng laro, at nagdahilan na siya ay walang utak na ikumpara si Amano sa kanyang sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin, sinabing hindi niya akalain na ang parehong tao na tumanggi sa direktang imbitasyon mula kay Tendo ay ipagtatanggol ang game club ng labis na madamdamin. Inayos nila ang kanilang alitan at pareho silang naghihiwalay ng landas. Samantala, hindi nagtagal ay nakita ni Tasuko si Tendo na nagagalak na makita si Amano mula sa malayo, at nagulat siya na ang idolo ng paaralan ay bumagsak sa kanya. Binanggit niya ito sa kanya, at napahiya siya habang lumalayo siya. Plano niyang pagtripan silang dalawa, dahil ito ay isang magandang paraan para asarin si Amano.
Bumalik siya sa kanyang kasintahan, at nakiusap ito sa kanya na manalo ng isa pang plushie para sa kanya, ngunit tumanggi siya, sinabing gumastos na siya ng maraming pera sa pakikipaglaro sa ibang lalaki. Gayunpaman, kapag siya ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng saloobin, nagpa siya itong maglaro para sa kanya. Samantala, nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa kung gaano kagulo ang kanilang relasyon, kahit na 6 na buwan na silang magkasintahan. Nagtataka si Tasuko kung bakit nagtitiis pa siya dito at nagpas siyang tanungin siya kung ano ang nagustuhan nito tungkol sa kanya kaya umamin ito sa kanya, umaasang magsasalita siya tungkol sa mukha nito or kung ano paman. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na gusto niya siya mula pa noong dati nilang paaralan, noong araw na una siyang nanalo ng plushie para sa kanya. Gulat na gulat si Tasuko dahil taunang lalaki siya noon, at walang pag-asa kaya pumunta lang siya sa arcade para i-distract ang sarili niya. Sa araw na iyon, tumakbo siya kaagad, nakaramdam ng hiya at biglang nagsimulang makita siyang mas cute kaysa dati. Kinabukasan, lumabas si Tasuko sa klase na parang tinalo niya ang My Step Dragon sa isang laro, at lumapit kay Amano para sabihin sa kanya na nag-enjoy siya noong nakaraang araw, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Amano na siguraduhing magrekomenda ng isa pang mahusay na laro. Nagulat ang mga kaibigan ni Tasuko at nagtanong sa kanya kung kailan sila nagsimulang magkaayos, at kung bakit siya ay tila napakasaya. Masaya niyang isiniwalat na nasa gaming mode na siya. Makalipas ang ilang araw, dumating si Tasuko upang harapin si Amano tungkol sa isang laro na inirekomenda niya sa kanya, na sinasabing nakakabagot ito, ngunit mas nasasabik si Amano sa katotohanang sinubukan pa rin niya ang laro. Ipinaliwanag pa ni Tasuko na sa una ay maganda at kawili-wili ang laro, ngunit nagtapos ito sa ilang basurang paraan na nagsisisi sa kanyang paglalaro nito. Humihingi ng paumanhin si Amano at sinabing sa tingin niya ay hindi maganda ang mga laro ng mga producer ng laro, ngunit mayroon silang hindi maipaliwanag na kagandahan tungkol sa kanila. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Tasuko ang ibig niyang sabihin, kaya't ikinumpara ito ni Amano sa kung gaano kawalang katarungan ang umibig. Ipinaalala ni Tasuko sa ating bida na siya ay walang iba kundi isang walang silbing lalaki na naririto, na nagsasabi sa isang lalaking may degree sa pagbuo ng balangkas tungkol sa pag-ibig. Gayunpaman, agad na binawi ni Tasuko ang kanyang salita at tinanong kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Tendo, na ikinagulat ni Amano dahil hindi niya alam ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Tasuko kung napansin niya na sinusundan siya ni Tendo mula nang tanggihan siya nito, at sumagot ang ating bida na minsan lang niya ito nakikita sa gilid ng kanyang mata. Nagulat si Tasuko na hindi sila nagkikita, ngunit pinayuhan sila na mag-ingat na huwag pabayaan ang isa't isa para hindi tuluyang mawala ang kanilang koneksyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Amano ng isang abiso at tinanong si Tasuko kung okay lang na maglaro siya saglit. Habang naglalaro siya, nakita ni Tasuko ang kanyang palayaw na sushi at nagtanong kung bakit niya iyon ginagamit. Sagot ni Amano na hindi siya mahilig gumamit ng kanyang tunay na pangalan sa online, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang maikling anyo ng pangalan ng dalaga ng kanyang ina. Nang marinig ito, tinawag ito ni Tasuko na medyo baduy dahil umaasa siya ng mas malamig na dahilan maliban sa basurang sinabi niya mula sa kanyang bibig. Nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa kanyang kapareha na si Mono, at si Amano ay nasa sabik na ibinunyag na siya ay nakikipaglaro sa kanya mula noong siya ay nagsimula sa laro. Ipinahayag pa niya na medyo kapana-panabik ang pakiramdam na malapit sa isang taong hindi mo pa nakikita ng personal. Ngunit ang pagdinig nito ay nagpaisip lamang kay Tasuko na ang ating bida ay mahaba pa ang lalakbayin. Iminungkahi niya na si Amano ay maaaring mga ilangan ng rehab bago siya magsimulang mag-enjoy sa rom-com sa pagitan nila ni Tendo. Kaagad na parang nabalisa si Amano habang ikinukumpara niya ang kanyang sarili kay Tendo, ngunit sinabi sa kanya ni Tasuko na gusto niyang tulungan siyang mag-level up. Dahil nasa loner mode, sinunggaban niya si Amano at iminumungkahi na magsimula siya sa pakikipag-usap sa isang maganda na babae na gusto ang parehong uri ng mga laro na nilalaro niya. Pagkatapos ng klase, dinala siya ni Tasuko sa susunod na klase para ipakita sa kanya ang isang otako na nag-iisa tulad niya na nagngangalang Chiyoki at sinabihan siyang puntahan siya. Tumanggi si Amano, ngunit habang sinusubukan siyang itulak ni Tasuko sa klase, nagpakita si Agori at tinawagan si Tasuko, tinanong siya kung hindi siya makikipag-hangout sa kanya ngayon, kaya kailangan na niyang umalis. Gayunpaman, sinabi niya kay Amano na kailangan niyang kausapin si Chiyoki.
Pagkalipas ng ilang sandali, habang nakatayo siya sa pasukan, tinukso siya ng isang estudyante tungkol sa pagdating upang makipagkita kay Tendo, ngunit ang ating bida ay tumugon na wala siyang pakialam sa kanya at ipinahayag na siya ay dumating upang makipag-usap sa ibang babae, na naging sanhi ng pagkatunaw ni Tendo sa alikabok sa kanyang upuan. Pumunta siya sa upuan ni Chiyoki, at habang sinusubukan niyang kausapin siya, nilapitan siya ni Tendo para batiin siya at tanungin kung bakit siya nasa klase niya. Siya ay tumugon na siya ay dumating upang makita ang isang babae, at kapag si Tendo ay ipinapalagay na ito ay dapat na isang bagay na managerial, sinabi niya sa kanya na hindi, siya ay dumating upang makipagkaibigan sa babae sa tabi niya. Halos mawalan ng malay si Tendo, ngunit mabilis niya itong sinunggaban at tumakbo palayo matapos siyang hindi magustuhan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Chiyoki, ngunit agad itong lumiit sa kanyang upuan, iniisip kung sino siya. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang larong kasalukuyang nilalaro niya, na ikinagulat niya. Nagkita sila sa labas mamaya at nagsimulang magkaroon ng isang napaka-boring na pag-uusap. Bigla niyang napagtanto na maaaring mula siya sa game club at mabilis na humingi ng tawad, na nagsasabing hindi siya interesado. Ngunit sinabi ni Amano na hindi siya taga-roon dahil inanyayahan din siyang sumali sa club. Sa lalong madaling panahon na pagtanto ng dalawa na mayroon silang magkatulad na mga dahilan para sa hindi pagnanais na sumali sa club, at dahil sa chemistry na ibinabahagi nila, sila ay magiging napakabuting magkaibigan na mahilig makipag-usap tungkol sa mga laro. Ngunit bago ito maabot ang anumang yugto ng pag-unlad ng Otaku plot, nagsisimula silang makipag-away sa kanilang mga individual na kagustuhan sa mga laro. Nagawa ni Tasuko na lutasin ang kanilang alitan, ngunit ang isa pang argumento sa lalong madaling panahon ay sumiklab. Habang sinusubukang pigilang muli ito ni Tasuko, tumugon si Amano na sila ay malungkot na mga gamer na walang iba kundi pinalaki ang mga ego, kaya hindi sila maaaring magkompromiso pagdating sa mga laro. Bigla, napansin ni Amano si Agori na naglalabas ng ilang nagbabantang aura habang tinatitigan niya sila mula sa pasukan. Ngunit si Tasuko, na hindi naaalala na dapat siyang makipagkita sa kanyang kasintahan, ay nagsimulang purihin si Chiyoki tungkol sa kanyang hitsura. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang kanyang buhok tulad nito ngunit iminumungkahi na mas magiging bagay sa kanya ang mas maikli na buhok, na kinagulat niya. Samantala, natatakot si Amano para kay Tasuko dahil napagtanto niyang malapit nang sumabog si Agori, ngunit hindi rin niya namalayan na si Musomi at Tendo ay nag-eespiya, kung saan idiniin ni Tendo ang nangyayari sa pagitan nila ni Chiyoki. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, napansin ni Tasuko na ang kanyang kasintahan ay hindi karaniwang tahimik ngayon. Bigla niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya sa silid-aralan kanina, at sumagot siya na inaayos niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang otako. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ugnayan niya kay Amano, at siya ay nakikipag-hangout sa kanya kamakailan lamang. Sumasagot si Tasuko na puro laro lang ang pinag-uusapan nila, pero hindi kumbinsido si Agori. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa isang bagong babae na mukhang napaka-cute, na nag-iiwan kay Tasuko na nagtataka kung ano ang mali. Sinalubong siya ni Amano para tanungin ang ekspresyon ni Agori sa kanilang pag-uwi kahapon, ngunit sumagot siya na normal lang siya. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit nagtatanong si Amano tungkol sa kanya. Pagkatapos, bigla silang tinawag ni Chiyoki, at pagkakita sa kanya, halos mawalan sila ng hininga sa kanyang kagandahan, iniisip kung sino siya. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na siya ang babae na dati ay may parang damong dagat sa kanyang buhok, at nagulat si Tasuko na ang kanyang munting payo ay nagpaganda sa kanya ng husto. Sinabi ni Tasuko sa kanya na siya ay sobrang cute, ngunit si Amano ay tumalikod gamit ang kanyang binagong instinct, at nakita lamang si Agori na tumatakbo sa kalungkutan kaya hinabol niya siya. Habang hinahanap ni Amano si Agori, nakita niya si Tendo, na agad na nagsimulang humingi ng tawad na parang kilabot, ngunit hindi binibigyan ng pansin ng ating bida ang kanyang sinasabi at tinanong siya kung nakakita siya ng isang babae na may magandang hugis na mga asset. Sinabi ni Tendo sa kanya kung saan siya pumunta, at nagpasalamat siya sa kanya habang naghahanda siyang magpatuloy sa paghabol, ngunit tinanong siya ni Tendo kung bakit niya siya hinahabol, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang drama sa relasyon, na agad na dinudurog ang kanyang puso. Hindi nagtagal ay nakita ni Amano si Agori at nahihiyang inanyayahan siyang makipagtsaa kasama niya sa kafe.
Sinusubukan niyang kumbensihin siya na hindi ito ang iniisip niya na nangyayari sa pagitan ni Tasuko at Chiaki, at agad siyang natuwa. Pumunta siya upang magdala ng isa pang inumin, ngunit sa kanyang pagbabalik, nakita niya ang hindi maiisip na bagay. Kasunod nito, iniisip ni Tendo ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagising siya ng 5:30 at umalis ng bahay para mag-jogging, dahil ang umaga ay oras para sa pagpapabuti sa sarili para sa kanya. Pagkatapos nito, naliligo siya at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa umaga, pagkatapos ay sa almusal. Pagkatapos, mabilis siyang naghanda para umalis papuntang paaralan. Hindi siya yung tipong maaabala sa kanyang hitsura dahil mas concerned siya sa kung ano ang nanggagaling sa loob. Kasunod nito, umalis siya papuntang paaralan, at pagdating sa paaralan, ang una niyang ginagawa ay ang pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan. Sa panahon ng pahinga, tinutulungan niya ang kanyang mga guro, hindi dahil nag-aalala siya sa mga puntos kundi dahil pinahahalagahan niya ang karanasang nakukuha niya mula rito. Pagkatapos ay dumating ang pinaka-nakapanlulumong bahagi, kung saan ang mga pinaka-hindi pogi na lalaki sa paaralan ay umamin sa kanya, ngunit sa huli ay tinanggihan niya ang kanyang kahilingan ng may paggalang. Pagkatapos ay tumungo siya sa game club, kung saan siya ay lihim na miyembro, upang maasa ang kanyang mga kasanayan sa paglalaro kasama ang iba pang mga miyembro. Pagkatapos, umuuwi siya, nag-aaral pa, nakikisali pa sa ilang laro, at sa wakas ay natulog ng maaga para sa susunod na araw. Gayunpaman, kamakailan, simula nang magka-crush siya kay Amano, nagising siya ng 5:30 mula sa isang panaginip tungkol kay Amano, gamulong-gulong sa kama na parang baliw sa kahihiyan, at nakatulog ulit, nagising lang ng 7 AM. Minamadali niya ang kanyang takdang aralin, nag-aalmusal, at pagkatapos ay mabilis na naghahanda para sa paaralan. Ngayon, mas inaalala niya ang kanyang hitsura at nagmamadaling pumasok sa paaralan na kalahating handa. Sa paaralan, hindi na siya nakikihalubilo sa mga kaibigan at nagtatago kay Amano sa tuwing makikita niya ito habang gutom sa kanyang aset. Tuwing break, lumalampas siya sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, at kapag tinutulungan niya ang mga guro, mas mahaba ang ruta niya para makita niya si Amano. Sa pinaka-nakakalungkot na bahagi, nagiging pula na siya ngayon kapag tinanong siya ng taong tinatanggihan niya kung interesado siya sa sinuman. Pagkatapos ng paaralan, sa game club, nag-zone out siya sa mga laro. Napansin ito ni Nina at sinabi sa kanya na wala siya sa sarili kamakailan, kung saan siya ay tumugon na ang kanyang isip ay naliligaw sa maraming hindi nauugnay na mga bagay tungkol kay Amano. Biglang sinabi ni Cassie sa kanya na nawawalan na siya ng galing at hindi na siya kasing galing ng dati. Pinaalalahanan siya ng mga ito na siya ang presidente ng club at hindi siya pwedeng magpabeya, kaya nagpa siya siyang mag-improve. Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog, naisip niyang muli si Amano, umaasang pupunta siya sa gaming club kinabukasan. Ginagawa ito ng babae na ito hanggang 2 AM. Kinabukasan sa game club, habang nakikipaglaro siya kay Mesomi, tinanong niya ito kung narinig niya ang anumang bagay tungkol sa relasyon ni Chiyaki at Amano. Nang marinig ito, agad na lumipat si Tendo mula sa anime patungo sa manga at labis na natalo sa laro. Hindi nagtagal ay nabahala si Tendo tungkol sa kanyang kamakailang pagganap, at ikinatuwiran niya na binago niya ang kanyang estilo ng paglalaro dahil sinabi ni Amano na ang pinakamahalagang bahagi ng paglalaro ay ang pagkakaroon ng kasiyahan. Bigla siyang nahiya sa pag-iisip sa kanya, at nagsimulang maglakad ng mabilis hanggat maaari hanggang sa bigla siyang napahinto ng mismong lalaking tinatakbuhan niya. Sinisikap niyang ayusin ang sarili sa harap niya at tinanong siya kung nasa labas siya para mamili. Sumagot si Amano na naglalaro siya buong araw, kaya sinigawan siya ng kanyang ina at hiniling na lumabas din. Iminumungkahi ni Tendo na sumama siya sa kanyang paglalakad, sa halip na gumala-gala na parang ligaw na hayop, ngunit nahihiya siyang tumanggi, sinabing ang isang maganda na babae na tulad niya ay hindi dapat matagpuan na may isang talunan na tulad niya na kasama. Gayunpaman, si Tendo, na hindi papayag na tanggihan siya muli sa pagkakataong ito, ay lumapit sa kanya upang tanungin siya kung napupuot siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Amano sa kanya na hindi, pinapula agad siya. Bagamat sinabi niya sa kanya na ayaw niyang abalahin siya ng mas maraming alingaw na kumakalat, agad niyang sinubukang umalis, ngunit hinayla siya nito pabalik at sinabihan siyang lakad lang ang gusto niya at hindi makipag-date. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, hinihiling sa kanya na sundan siya.
Tumungo sila sa arcade, at habang papunta sila, sinabi ni Amano sa kanya na hindi niya alam na pupunta siya sa arcade. Sumasagot si Tendo na ginagawa niya tuwing hindi nagkikita ang club members. Nagtatanong siya tungkol sa kanya, at sinabi ni Amano sa kanya na lagi niyang iniisip na hindi niya ito gusto hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataong sumama sa isang tao kamakailan. Ang pagdinig nito ay naisip ni Tendo na si Chiyaki ang kanyang pinag-uusapan, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na ito ay si Tasuko. Sa kanilang pagpasok, huminto si Amano sa larong crane, at nang tanungin siya nito kung mahilig din ba siya sa laro, naisip ni Tendo na malamang na naglalaro sila ni Chiyaki at nagkikis sa isa't isa habang naruroon. Siya ay nagiging balisa at nagsimulang itama ang kanyang ulo sa isang makina. Bigla siyang tinanong ni Amano kung gusto niyang maglaro ng mga coin game, at agad na nagtaya ang ating bida ng 500 yen para laruin ito, na ikinagulat niya. Nanalo siya ng mas maraming barya, at si Tendo, na ayaw na makitang basura, ay nagpa siya ring maglaro. Siya ay nagmumungkahi ng isang hamon, at kung sino ang magtatapos sa pinakamaraming halaga sa loob ng 30 minuto ang mananalo. Nakapaglaro agad sila, at habang bumalik si Tendo na may dalang sako na puno ng barya, bumalik si Amano na parang pulubi na humihingi ng limos. Gayunpaman, nananatiling hindi nasisiyahan si Tendo kahit nanalo siya, at nagtataka siya kung bakit. May nahuhulog na barya sa kanya, at hiniling ni Amano na gamitin niya ito sa paglalaro kung saan itataya niya ang kanilang hamon. Nagulat si Tendo at sinabi niyang siya ang tipong hindi interesadong manalo. Ngunit si Amano ay nakakagulat na sumagot na kung ito ay isang hamon, kailangan niyang manalo, or hindi ito magiging masaya. Gayunpaman, natalo siya sa laro, na nagpapalungkot sa kanya. Samantala, nahihirapan si Tendo na maunawaan ito at nagtanong kung bakit siya nalungkot noong natalo siya, kahit na tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon na sumali sa club dahil ayaw niyang maglaro para manalo. Sinabi ni Tendo sa kanya na akala niya ay gusto lang niya na magsaya at hindi manalo, ngunit sumagot si Amano na nagmamalasakit din siya sa pagkapanalo, na sa tingin ni Tendo ay katawa-tawa. Pagkatapos ay sinabi ni Amano na kung wala siyang pakialam sa pagkapanalo, hindi magkakaroon ng anumang kasiyahan sa paglalaro ng mga video game, na nakakagulat kay Tendo. Ito ay nagudyok sa kanya na magtanong kung bakit ayaw niyang sumali sa club noon, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil lang sa wala siyang tiyaga na kinakailangan upang manalo. Pagkatapos ay itinanong ni Tendo kung siya at ang club ay masyadong katawa-tawa dahil sa palaging pinagkakaabalahan ang tungkol sa panalo at pagkatalo sa mga video game, ngunit si Amano ay nasa sabik na sumagot na ang masiyahan sa mga tagumpay at mag-alala tungkol sa mga pagkatalo ay ang pinakamalaking kasiyahan sa paglalaro. Kaagad na nagliwanag ang mukha ni Tendo nang mapagtanto niyang wala itong sama ng loob sa club. Pagkatapos, tumayo si Tendo at sinabing iyon lang para sa araw na ito, dahil excited na siyang umuwi at maglaro kaagad. Bumalik sa sitwasyon sa cafe, ilang sandali lang ang nakalipas, habang sina Tasuko at Chiyaki ay naglalakad ng magkasama sa kalsada kasama si Tasuko na nagtataka kung saan tumakbo si Amano kasama ang kanyang babae. Sinabi sa kanya ni Chiyaki na gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa pagbuo ng laro, na nagudyok sa kanya na tanungin kung siya ay gumagawa ng isang laro. Sinabi niya na oo, at pinayuhan siya ni Tasuko na makipag-usap sa isang taong halatang mas alam ang tungkol sa mga laro, na tumutukoy kay Amano. Ngunit sagot niya na wala siyang pakialam sa talunan na iyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Chiyaki ng isang abiso sa isang laro, at habang nagmamadali siyang maglaro, nakita ni Tasuko si Mono bilang kanyang palayaw, kaya nag-iisip siya kung saan niya ito nakita noon. Bigla niyang naalala si Amano na minsang nag-uusap tungkol sa parehong pangalan, at pagkatapos ay tiningnan niya kung sino ang kapartner ni Mono sa laro, at nalaman niyang ito ay Sachi, ang palayaw ni Amano. Sa sandaling ito ay nakita sila ni Amano at Agori sa isang mapagmahal na posisyon. Tinanong ni Tasuko si Chiyaki kung gaano na niya katagal kakilala si Sachi, at sumagot siya na naging kaibigan niya ito mula noong nagsimula siyang maglaro ng laro. Idinagdag niya na ito ay kapanapanabik na pakikipag-usap sa isang tao na hindi pa niya nakikita, ang parehong pahayag na ginawa ni Amano tungkol sa kanya, na nakakagulat kay Tasuko, dahil ito ay maaari lamang maging kapalaran. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang palagay niya tungkol kay Amano, ngunit sumagot siya na napupuot siya sa kanya ng higit pa kaysa sa ibang lalaki. Nang maglaon,
Habang nasa tapat sila ng isang parke, nagdiin pa si Tasuko, nagtatanong kung talagang ayaw niya kay Amano, at sumagot siya na mas gugustuhin niyang tumalon mula sa bangin kaysa makasama siya sa isang desyerto na isla. Pagkatapos ay tinanong ni Tasuko kung paano niya naisip ang kanyang palayaw, at inulit niya ang parehong bagay na sinabi ni Amano sa kanya, na nagpaunawa sa kanya na ang mga Diyos ng anime ay tiyak na itinadhana silang magkasama. Nagtataka si Tasuko kung bakit hindi pa sila nagde-date at gusto niyang magkaroon ng paraan para masolusyonan niya ito kaagad. Pagkatapos, bigla siyang nakaisip ng ideya at nabalisa sa pag-iisip lang nun. Kinabukasan, pinagsama-sama niya sina Amano at Chiyoki pagkatapos ng klase at ibinahagi ang kanyang plano na bumuo ng grupo ng meetup ng mga gamer, kung saan magsasama-sama ang mga video gamer at magsasaya sa paglalaro, tulad ng gusto nila. Ang ideyang ito ng dalawa ay napakakol, ngunit may isang problema, pareho silang ayaw makita ang isa't isa sa grupo, nakikita na ang mga kilabot na ito ay hindi titigil sa pakikipaglaban. Sinabi niya na ang grupo ay hindi lamang para sa pakikipag-usap tungkol sa mga laro, papayagan din silang makipagdebate sa kanila, na kinagulat nila. Gayunpaman, sinabi ni Amano na ang tatlo sa kanila ay hindi sapat para sa isang meetup group, at sinabi ni Tasuko sa kanila na may isa pang tao. Pumasok si Tendo sa sandaling iyon, at natigilan siya nang makitang pareho sina Amano at Chiyoki sa grupo. Kahit na tumanggi silang sumali sa kanyang game club, tinanong niya sila kung pareho nilang pinili ang meetup group kaysa sa game club dahil sa isa't isa, at inosenteng sumagot ng oo ang mga ito, na ikinagulat ni Tasuko at Tendo. Agad na sinabi ni Tendo na hindi siya makakasama rito, ngunit masisira nito ang plano ni Tasuko na ilagay si Amano sa isang rom-com na sitwasyon kasama ang dalawang babae, habang tinutulungan din siyang bantayan ang relasyon ni Agori at Amano. Mabilis siyang kumuha ng upuan para kay Tendo upang matiyak na mananatili ito, at pagkatapos ay nagsisimula ng isang pag-uusap tungkol sa pagbuo ng laro ni Chiyoki. Ibinunyag ni Chiyoki ang kanyang pangamba na ang kanyang laro ay maaaring hindi maging kasing sikat ng kanyang inaakala, ngunit si Amano ay nagbibigay ng payo sa antas ng eksperto sa industriya na agad na nagwawakas sa kanyang mga takot. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang dalawa ay patuloy na napupuot sa isa't isa, at sinabi ni Amano na wala siyang pakialam sa mga flop na tinatawag niyang mga laro. Napansin ni Tendo ang ilang chemistry sa pagitan ng dalawa, ngunit biglang ibinulong sa kanya ni Tasuko na siya ang dahilan kung bakit nakipag-usap si Amano kay Chiyoki, habang nag-aantay itong kausapin siya at nagpas siyang subukan muna ang isang kapwa gamer. Agad na nagbago ang mukha ni Tendo, at napangiti si Tasuko dahil nakuha na rin niya ito, na ikinagulat ni Amano at Chiyoki na sa tingin nila ay may spark sa pagitan nila. Samantala, hindi nila namalayan na nasa pintuan na pala sila ni Agori. Tinawag niya si Amano, at agad itong tumayo para umalis. Pagkatapos niyang umalis, nagkomento si Chiyoki na hindi niya alam na si Amano ay may ganoong ka-cute na kasintahan, dahil nakita niya rin silang magkasama noong nakaraan, na nakakabigla kina Tasuko at Tendo. Agad na tumakbo ang dalawa, nakakaramdam ng kakilakilabot tungkol sa bagong pag-unlad. Tumungo sina Amano at Agori sa cafe kung saan siya nagsimulang umiyak at sisihin siya sa pagtiyak sa kanya na gusto siya ni Tasuko. Hindi nagtagal ay naging magulo, at ang waiter ay dumating upang balaan sila na itigil ang ingay. Habang umalma si Agori, nagkomento si Amano na hindi niya alam na si Tasuko ay isang manlalaro. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung gusto pa rin niya ito, at ang sabi niya ay oo, na nag-udyok kay Amano na tanungin siya kung bakit hindi na lang siya maghanap ng taong mukhang mas compatible sa kanya. Si Agori ay tumugon na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na pinili mong gawin. Mas magandang ma-fall in love, na nakakagulat kay Amano. Kaya, hinawakan niya ang kamay nito at nangakong sisiguraduhin na magkakabalikan silang dalawa. Bigla nilang napansin si Chiyoki na nakatingin sa kanila na may hinala, na ikinagulat nila. Mabilis na lumabas si Amano upang salubungin siya at nagsagawa ng ilang himnastiko upang mabawasan ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay bumalik ang ating bida, at ipinagmalaki kay Agori na nahandle lang niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi kay Chiyoki kung paano siya ang pinakamaalalahanin na kasintahan sa mundo, at walang ibang babae na kasing ganda at cute niya. Excited si Agori na ginawa niya iyon para sa kanya, kaya ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para maging perpektong wingwoman para sa kanya.
Samantala, sa arcade, hindi maalis sa isipan ni Tasuko ang pag-iisip na maaaring nagsesesyon sina Amano at Agori kahit anong dahilan ang pilit niyang ibigay. Kinabukasan, nakipagkita si Amano kay Tasuko para sa mga tips sa kung paano talunin ang isang dating sim game na nahihirapan siya, at sinabi niya sa kanya na dapat siyang maging mas nakatuon sa pakikipag-usap sa mga totoong babae kaysa i-stress ang kanyang sarili sa isang bagay na hindi totoo. Gayunpaman, tumugon si Amano na wala siyang lakas ng loob para makipag-usap kay Tendo, ngunit sinubukan siya ni Tasuko na kumbensihin siya na nakikipag-usap na siya sa kanya mula nang magkasama silang dalawa sa arcade. Samantala, hindi iniisip ni Amano na iyon ay mahalaga at nagtataka kung ang lalaking ito ay labis na nag-aalala sa kanya at kay Tendo upang siya ay mapalapit din sa kanya, ngunit ipinahayag ni Tasuko kung gaano siya kay Toto na gusto niyang magkaayos sila, dahilan upang hawakan ni Amano ang kanyang kamay sa pananabik na talagang nagmamalasakit si Tasuko sa kanya. Pumasok si Chiyoki sa sandaling iyon, at nang nakitang muli si Amano na nakakawak kay Tasuko sa kamay, tumakbo siya at nagtataka kung anong meron sa kanila. Sinundan siya ni Tasuko kaagad at nagkita sila sa kafe, at si Tasuko, na iniisip ang buong sitwasyon, ay hindi makapaniwala na muli siyang nakikipag-hangout kay Chiyoki. Biglang sinabi ni Chiyoki na hindi pa rin niya maintindihan kung paano nagkaroon ng cute na kasintahan si Amano, at nagkunwari si Tasuko na parang nagulat din siya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Chiyoki sa pag-uusap tungkol sa kung paano ipinagyayabang ni Amano ang kanyang kasintahan, na ikinagulat ni Tasuko, na nagtanong kung sigurado siya na wala siyang ibang naririnig. Kinumpirma ni Chiyoki na si Amano ay nagyayabang tungkol sa kanyang babae, at ang ekspresyon ni Tasuko ay nagbago. Napansin at tinanong ni Chiyoki kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat silang mag-usap tungkol sa ibang bagay. Sinubukan niyang pag-usapan ang tungkol kay Amano, ngunit sinabi ni Chiyoki na nais niyang mapunta ang talunang lalaking iyon sa listahan ng biktima ni Truck-kun. Binago ni Tasuko ang paksa at tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol kay Tendo. Samantala, pumasok sina Amano at Agori at umupo sa malapit. Sa sagot sa tanong ni Tasuko, sinabi ni Chiyoki na siya ay basura kumpara kay Tendo at nais nilang maging magkaibigan balang araw. Nang marinig ito, sinabi ni Tasuko na dapat na siyang lumabas kasama si Amano, na ikinagulat niya kung bakit niya iyon sinabi. Ibinalik din niya ang tanong tungkol kay Tendo, at sinagot niya na siya ay walang kamali-mali, na kinagulat ni Chiyoki habang iniisip niyang nagpapatunay ito na gusto niya siya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Tasuko na huwag mag-alala, sinabing pipiliin pa rin niya si Chiyoki kaysa kay Tendo dahil mukhang perpekto ito sa paningin nito. Nahiya kaagad si Chiyoki at tumakbo palayo, na ikinagulat niya, kaya mabilis niyang sinundan siya. Samantala, gulat na gulat sina Amano at Agori dahil kinumpirma na nila ngayon na nanloloko si Tasuko, kasunod ng pag-upo ni Agori na parang nakaligtas lang sa pag-atake ng zombie, na ipinahayag pa rin na mahal niya si Tasuko. Tinanong siya ni Amano kung ano ang gagawin niya ngayon, ngunit binaliktad ito ni Agori sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang pag-unlad kay Tendo. Ito ay nangyayari na nakikita pa rin ni Tendo ang kanyang sarili bilang isang piraso ng basahan, hindi karapat-dapat na maging kanyang kaibigan. Sumagot si Agori na kailangan niyang makipag-usap ng direkta kay Tendo, na nag-udyok sa kanya na tanungin kung paano siya umamin kay Tasuko. Agad na namula si Agori at sinabing lumakad siya palapit sa kanya para tanungin kung makikipag-date ba ito sa kanya. Sa wakas ay ipinayo ni Agori na kung talagang gusto niyang maging kaibigan si Tendo, hindi siya mahihirapang sabihin iyon sa kanya. Kaya, naging determinado si Amano na kausapin si Tendo na parang lalaki kinabukasan ng hindi iniisip ang mangyayari. Kinabukasan sa paaralan, tinanggihan ni Tendo ang isa pang talunan ng malupit, at si Masomi, nang makita ito, ay nakipagkita sa kanya upang pag-usapan ito. Sinabi niya sa kanya na ginagawa niya iyon dahil ayaw niyang bigyan sila ng maling pag-asa, iniisip na maaaring magkaroon pa sila ng pagkakataon sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Masomi na naobserbahan niya na tila nakaugalian na niya ang pagiging dismissive sa lahat ng bagay kamakailan, at pinayuhan siya nito na maging mas bukas sa kanyang mga reaksyon dahil iyon ang perpektong Tendo, kaya nagpa siya siyang tanggapin ang payo nito. Kalaunan ng gabing iyon, patuloy na nabibigo si Amano sa isang dating sim game, at inaakala niya na maaaring ito ay isang senyales na hindi talaga siya compatible kay Tendo.
Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng ilang mensahe mula kay Agori at Tasuko na nag-cheer sa kanya tungkol sa susunod na araw, at pinasalamatan niya sila sa kanilang suporta. Kasunod nito, bumalik siya sa laro, binago ang kanyang diskarte, at nakakagulat siyang nanalo. Nasasabik siya at nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan sa pagtulong sa kanya na makamit ito, at nagiging mas kumpiyansa siya sa kanyang pag-amin. Kinabukasan, napagtanto ni Amano na sinabi ni Tasuko sa lahat ang tungkol sa kanyang intensyon, at kahit papaano ay naasar siya dahil hindi niya ginasto ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tasuko na ginagawa niya ito para sa kanyang kinabukasan dahil kapag nakipagkaibigan siya kay Tendo, makukuha niya ang paggalang ng lahat ng nakakakita sa kanila na magkasama. Nang marinig ito, natuwa si Amano at humingi ng paumanhin sa pagiging torpe noon. Sa panahon ng klase, sinimulang suriin ng iba't ibang partido na kasangkot sa saga na ito ang potensyal ng kahilingan ng kaibigan ni Amano. Naistorbo si Agori na halos mabaliw sa kanyang upuan sa pag-iisip tungkol sa lahat. Si Chiyaki, gayunpaman, ay nagtataka kung bakit humihiling si Amano kay Tendo kapag nakikipag-date siya kay Agori, ngunit napagpasyahan niya na dahil may chismis tungkol kay Agori at Tasuko, dapat niyang pinaglalaroan si Amano, na walang iba kundi ang talunan sa buong equation na ito. Samantala, inihayag ni Tasuko ang kanyang lihim na motibo sa paggawa nito, at ito ay upang makita kung niloloko siya ni Agori kasama si Amano or hindi. Iniisip niya na kung masaya siya na makitang magkaibigan sina Amano at Tendo, hindi siya nanloloko, ngunit kung nagpapakita siya ng anumang pahiwatig ng selos, nangangahulugan ito na niloloko niya ito. Nagpasya din si Agori na bantayan ang ekspresyon ni Tasuko, habang determinado si Chiyaki na hanapin ang katotohanan sa pagitan ng tatlo. Kasabay nito, nag-iisip si Tendo kung bakit gusto siya ni Amano na makita pagkatapos ng klase. Nangangatuwiran siya na baka pinaplano nitong wakasan ang kanilang pagkakaibigan dahil pagod na siya sa pangungulit nito. Gayunpaman, nagpasya siyang panatilihin ang kanyang isip at panatilihin ang kanyang dignidad anuman ang mangyari. Agad namang tumunog ang bell, at lahat sila ay tumakbo papunta sa lokasyon. Gayunpaman, habang papunta si Tendo doon, sinisikap niyang kalmeyan ang sarili hanggat maaari, ipinaalala sa sarili ang payo na ibinigay ni Mesomi sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa Class 2F at tinawag si Amano, na nagulat nang makita ang lahat na naghihintay kung ano ang malapit nang mangyari. Tinanong siya ni Tendo kung bakit niya hiniling na makipagkita sa kanya, at habang sinusubukan niyang tumugon, nababalisa siya. Nagsisimula ring mag-overthink si Amano na tiyak na tatanggihan niya siya. Samantala, pinagmamasdan ni Tasuko at Agori ang mga reaksyon ng isa't isa, at nakikita ang kaunting pagkasuklam sa kanilang mga mukha, ipinapalagay ng bawat tao na ang isa ay nanloloko. Bigla siyang hiniling ni Amano na sumama sa kanya, at si Tendo, nang hindi namamalayan na ito ang sasabihin niya, ay nagsabi sa kanya ng oo, na ikinagulat ng buong klase. Mula noon, naging atraksyon na ng buong klase si Amano, habang ang lahat ay patuloy na nakatitig sa kanya na para bang nagkamali lang siya ng pagkapanalo sa Grammys. Binanggit ito ni Tasuko sa kanya, at tumugon siya na kasalanan niya na nakakuha siya ng ganitong pansin. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tasuko na walang sino man ang maaaring mag-isip na lalampas siya sa pagkakaibigan at lilipat kaagad sa isang relasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Tasuko na hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Agori dahil ang lalaking gusto niya ay kasama ni Tendo. Nagtataka si Amano kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa lalong madaling panahon naisip niya na ang taong gusto ni Agori, na siya, ay kasama ni Tendo, at napagpasyahan ni Amano na talagang nanloloko siya. Nang maglaon, naisip ni Amano na ibalik ang kanyang pag-amin kay Tendo kung ang lahat ay patuloy na mag-iisip na sila ay nagde-date, dahil ang lahat ng ito ay isang pagkakamali noong una. Nag-cruise ang landas nila ni Tendo sa kanyang paglabas ngunit nakakahiya siyang nagdahilan mula roon bago pa siya makapagsalita. Habang hinahayaan niya itong maglakad sa pasilyo na ang lahat ay nakatingin sa kanya, bigla niyang nakita si Chiyaki na inaakit siya mula sa malayo, at pinuntahan niya ito, na iniisip kung ano ang gusto nito. Pinuri ni Chiyaki ang kanyang galaw noong nakaraang araw at nasasabik siya na sa wakas ay natapos na niya ang mga bagay-bagay kay Agori, na sa tingin niya ay pinaglalaroan siya. Ngunit hindi maintindihan ni Amano ang kanyang sinasabi.
Kalaunan ay nakita niya si Agori, na tumitig sa kanya na parang dapat anihin ang kanyang ulo, at mabilis siyang humingi ng paumanhin upang maiwasang mapasali sa isang live na broadcast, ngunit sinabi niya sa kanya na nagbibiro lang siya. Si Amano, gayunpaman, ay hindi naniniwala doon at tumugon na hindi siya maaaring tumalon-talon sa lugar na parang overcow nang makumpirma niya na ang kanyang kasintahan ay nanloloko. Gayunpaman, sinabi ni Amano na hindi lang siya makakagawa ng konklusyon batay sa tila nagi-guilty na titig nito ng mag-isa, ngunit tinanong niya siya kung bakit si Tasuko ay nagpapanik kapag nakatingin sa kanya, kung hindi naman siya nagloloko. Pagkatapos ay sinisisi niya si Amano bilang dahilan ng kanyang malas dahil nangyari ang lahat ng ito nang magsimula siyang makipag-usap sa kanya, na nagpaisip kay Amano na talagang may problema siya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Agori kung ano ang gusto niyang mangyari kay Tendo, kung saan sumagot siya na isinasaalang-alang niya ang pagtatapos ng mga bagay sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Agori na depende ito sa kung ano talaga ang gusto niya, at hindi niya dapat hahayaan ang ibang tao na magpasya ng isang bagay na mahalaga para sa kanya. Kinabukasan, nasa rooftop si Tendo, nagpapanik habang hinihintay si Amano, nagtataka kung bakit niya hiniling na makipagkita sa kanya. Pagdating niya, tinanong niya siya kung talagang galit siya sa kanya. Lalong napahiya si Tendo at sinabi sa kanya na alam niyang gusto niyang bawiin ang kanyang pag-amin. Pinayuhan niya siya na gawin ito kung iyon ang gusto niya, humihingi ng paumanhin sa pagpayag sa kanyang sarili na mahuli sa sandaling ito. Gayunpaman, biglang sinabi ni Amano na natutuwa siya na hindi siya napupuot sa kanya at pagkatapos ay ginamit ang pagkakataon na aanyayahan siya sa isang date, na ikinagulat niya. Siya ay agad na nagpalagay ng isang karate stance, iniisip kung iyon ay isang pagdulas lang ng dila or isang bagay, ngunit sinabi niya sa kanya na sinabi niya kung ano ang sinabi niya dahil sila ay nasa isang relasyon pagkatapos ng lahat, na nakakahiya sa kanya. Pumayag si Tendo sa date at agad na tumakbo sa kahihiyan. Sa araw ng kanilang date, tumungo ang dalawang ito sa isang arcade, at pagkatapos gumawa ng ilang matinding aktibidad sa paglalaro, itinanong ni Tendo kung ano ang susunod nilang gagawin. Inilabas ng ating bida ang isang mapa sa mga palapag ng arcade at, nang makakita ng pool, mabilis niyang tinakpan ito para hindi makita ni Tendo. Gayunpaman, tinawag niya ang kanyang pansin sa pool, na nagmumungkahi na suriin nila iyon. Nahihiya si Amano at halos hindi sumasang-ayon dahil ang kanyang hindi maganda na mga mata ay hindi dapat maging karapat-dapat na pagmasdan ng kanyang maganda na katawan, ngunit bina-blackmail siya nito upang sumang-ayon, na nagsasabing ayaw lang niyang makita siyang naka-swimsuit sa poolside. Nagpakita si Tendo sa kanyang swimsuit na talagang napakaganda, at pagkakita sa kanya, nawalan agad ng brain cell si Amano. Nagpapasalamat ang ating bida sa pagpayag sa kanya ng pagkakataong ito, ngunit sinabi niya sa kanya na ang ginagawa ng mga normal na tao ay pumuri sa kanyang hitsura. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang babae at isang lalaki na naglalaro sa pool, binabasa ang kanilang mga sarili, at iminumungkahi ni Tendo na maglaro din sila. Kung sino ang unang makapagpabasa sa ibang tao ang siyang mananalo. Sa sandaling magsimula silang maglaro, nanalo si Tendo sa pamamagitan ng pagpapabasa kay Amano, ngunit bigla nilang nakita ang mag-partner na kinokopya nila na gumagawa ng ibang bagay, kaya't napagpasyahan nilang ito ang bahagi kung saan sila aalis sa pool upang maglaro ng ibang laro. Bigla silang nakakita ng dalawang lalaki na sinusubukang ligawan si Chiyaki, ngunit tumakbo siya palayo sa kanila dahil sa kung gaano sila kakulit at lumapit sa mahigpit na hawak ni Amano, humihingi ng tulong sa kanya. Umalis kaagad ang mga lalaki nang makitang may lalaki siya, ngunit nagseselo si Tendo nang makita niya kung gaano kadiin ang mga asset ni Chiyaki sa kamay ni Amano. Nang mapansin ito, tinawag ni Amano ang atensyon ni Chiyaki sa katotohanan na nakikipag-date siya kay Tendo, at sumagot si Chiyaki na alam niya, na nag-udyok kay Amano na tanungin kung bakit humahawak parent siya sa kanya kung alam niya. Ngunit tumugon si Chiyaki na ang kanilang pakikipag-date ay walang iba kundi peke. Kasunod nito, tinanong ni Amano si Chiyaki kung bakit siya naririto, gayunpaman, at sumagot siya na inimbitahan siya ng kanyang kapatid, ngunit naghiwalay sila, at nag-aalala siya tungkol sa kanya. Nag-aalok si Tendo na tumulong sa paghahanap sa kanyang kapatid, ngunit nang sabihin ni Amano na tutulong din siya, sinabi niya sa kanya na ipaubaya ito sa kanya habang papunta ito sa ground floor para hintayin siya para sa kanilang susunod na set ng mga laro.
Umalis kaagad si Amano na parang masunur ang batang lalaki, na nagpaisip kay Chiyoki kung ito ba ang kasama sa pakikipag-date. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Nintendo at Chiyoki habang naghihintay si Amano, at nagtataka siya kung bakit kasama pa rin niya si Chiyoki. Ipinaliwanag ni Chiyoki na lumabas na ang kanyang kapatid na babae, at pagkatapos ay iminungkahi niya na tulungan niya itong gawing mas masaya si Tendo. Ngunit napagtanto ni Amano na ito ay isang pakana lamang para makasama sila. Habang naglalaro sila sa kalaunan ng isang laro ng karera ng kotse, nakakuha si Amano ng isang bomb roulette, na dapat niyang gamitin sa kanyang kalamangan upang pasabugan ang kanyang mga kalaban, ngunit sa halip ay ginamit niya ito ng biglaan para sa kasiyahan nito. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng kakilakilabot sa kanilang pag-uwi, sa pag-aakalang si Tendo ay nahihiya sa kanyang kawalang isip. Gayunpaman, tumatawa si Tendo, sinasabi sa kanya na ito ang mahal niya tungkol sa kanya. Pareho silang pumasok sa isang matindi na sandali ng pag-amin, at ang iyong malungkot na mukha ay hindi dapat nababahala tungkol dito. Samantala, sa ibang paaralan, ang isang babae na nagngangalang Kunoha ay naging takot-takot pagkatapos makipagkita sa kanyang mga miyembro ng student council, nasa sabik na silang lahat ay napaka-cute na mga babae na hindi niya papansinin na hawakan. Nagpanggap siya bilang isang matandang lalaki, at nagtungo sa tindahan ng laro upang tingnan ang ilang mga laro na hindi angkop para sa mata ng publiko. Habang tumitingin siya ng ilang laro na bibilhin, bigla niyang nakita ang dalawang hindi kilalang lalaki na paparating na sina Mesomi at Amano. Mabilis siyang nagtago, at pagkakita sa kanilang mga uniforme, napagtanto niyang ito ang parehong paaralang pinapasukan ni Tendo. Hindi nagtagal ay sinimulan na niya ang pagnanais kay Mesomi, ngunit sa tingin niya si Amano ay isang kakilakilabot na hitsura ng karakter na hindi nakakakuha ng pansin sa mga dating Sims. Biglang humingi si Mesomi kay Amano ng rekomendasyon sa laro, at nahiya siya sa kahilingan dahil hindi pa siya tinanong ng ganoon dati. Nagtanong si Amano kung mayroong anumang laro na gusto niya, at ipinakita sa kanya ni Mesomi ang isang nahanap niya. Nasa sabik si Amano tungkol dito, sinabing napakaganda ng laro kaya hindi siya nakatulog sa loob ng isang linggo hanggang sa makumplito niya ito. Samantala, si Kunoha, na nakikinig pa rin, ay nadismaya sa pagpili at nagtangkang umalis ngunit naging mas curious nang biglang sabihin ni Amano kay Mesomi na bagaman maganda ang laro, hindi niya ito irerekomenda sa kanya. Nagtanong si Amano kung gusto niyang matutunan kung ano ang nagpapaganda sa dating Sims, at sumagot si Mesomi ng oo, na sinasabing walang sino man sa game club ang nakakaalam tungkol dito. Pagkatapos ay pumunta si Amano upang magdala ng isa pa, at nang marinig ni Kunoha ang pangalan, nagulat siya. Inirerekomenda niya iyon dahil luma na ang laro, ngunit natuwa siya nang ibigay ni Amano ang kanyang dahilan para irekomenda ito. Kinuha din ni Kunoha ang laro at nakahiga sa sopa sa bahay, iniisip ang nangyari kanina. Nahihiya siya at nagsinungaling na hiniram niya ang laro sa isang kaibigan nang makita ng kapatid niyang si Chiyoki ang laro. Ngunit sinabihan siya ni Chiyoki na itigil ang takip habang itinuturo niya ang kanyang pansin sa tag ng presyo sa laro. Kasunod nito, nagpa siya si Tasuko na tawagan ang lahat upang gumugol ng ilang oras at ayusin ang matagal ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Samantala, ilang araw ang nakalipas, ipinakita ni Chiyoki kina Amano at Tasuko ang isang romance board game na natuklasan niya at iminungkahi nilang maglaro sila ng magkasama sa kanyang lugar. Gayunpaman, inisip ni Tasuko ang isa sa kanyang mga walang kabuluhan na ideya at iminumungkahi na imbitahan nila sina Tendo at Agori na sumali para mas maging masaya ito. Ngunit naisip niya na ito ay isang pagkakataon upang tipunin ang lahat para maayos nila ang mga bagay na nangyayari sa pagitan nila. Gayunpaman, nadidismaya siya kapag ang pagtitipon ay lumalabas na iba pa sa inaasahan niya, dahil ang lahat ay tila naging maingat sa isa't isa kaya nauwi sila sa ganitong paraan habang naglalaro sila ng romance board game. Lahat sila ay tila nagtatapos sa mga sitwasyon na perpektong naglalarawan kung ano ang nangyayari sa totoong buhay, na kung saan ay halos mawalan ng mga tornilyo sa utak si Tasuko. Pagkatapos, bigla nilang narinig ang pagtunog ng pinto, na ikinatakot ni Tasuko, ngunit sinabihan siya ni Chiyoki na huwag mag-alala dahil kapatid niya ito. Gayunpaman, naisip ni Tasuko na ang kanyang kapatid ay magpapasok ng isang punyal sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdahilan si Chiyoki na alagaan ang sarili, at sa kaunting pahinga na ito,
sinabi ni Amano na medyo interesado siya sa kapatid ni Chiyoki, ngunit tila mali ito sa iba, at nagsimula siyang magpaliwanag. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Amano ng isang notification sa kanyang telepono at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang maglaro ng kanyang karaniwang laro sa kanyang telepono. Kaya, tumabi sa kanya si Tendo para tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Nang mapansin ang dalawa, tinawag ni Agori ang atensyon ni Tasuko sa kanila, at sinabing masaya siyang nangyayari ang mga bagay sa pagitan nila. Nagulat si Tasuko at bigla siyang hinawakan para tanungin kung ano ang namamagitan sa kanila ni Amano dahil naging close na talaga sila nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Agori na ang tingin niya sa kanya ay parang kapatid, at kahit na minsan ay nakakainis siya, sa pangkalahatan ay masaya siya para sa kanya dahil mayroon na itong kasintahan, na kinagulat ni Tasuko. Pagkatapos ay hinawakan ni Tasuko ang kamay nito dahil nananatili pa rin itong girlfriend niya. Pagkatapos, sinabi ni Amano na boring ang laro kung wala si Mono, na nag-udyok kay Tendo na tanungin kung sino siya. Siya ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanya na tuwang-tuwa, at sa sandaling ito ay bumalik si Chiyoki, na ikinagulat ni Tasuko dahil ang mga bagay ay malapit ng malahad. Narinig ni Chiyoki si Amano na nag-uusap tungkol sa kanyang palayaw na Sachi at kung paanong si Mono at Novi, ang developer ng laro, ay espesyal sa kanya, na ikinagulat niya. Binalika ni Chiyoki ang unang pagkakataon na nagsulat siya ng laro. Noong una ay natuwa siya sa simpleng komunikasyong ito sa pagitan ng producer at player, ngunit bago niya ito nalaman, naging developer siya ng freeware na laro, at ang saya ay nawala. Ang sinimulan niya bilang isang libangan ay naging isang gawain na, at ang tanging dahilan kung bakit hindi niya napigilan ang pagpapalabas ng higit pang mga laro sa ilalim ng pangalang Novi ay palaging mayroong isang tao na nagpapasaya sa kanya, at nag-uugat para sa kanya ng may paggalang at kagalakan. Nabawi ni Chiyoki ang kanyang isip at nakita niya ang kanyang kapatid na babae lamang sa sala, na ikinagulat niya dahil nandito lang ang lahat ilang sandali ang nakalipas. Naaalala niya ang sinabi ni Amano ngunit pinili pa rin niyang kamuhian siya dahil ang paghahayag na ito ay hindi magbabago sa paraan ng pagkikita niya noon. Ngunit hindi nagtagal ay napaluhod siya sa lupa, nakaramdam ng hiya. Mula noon, naging mahirap para sa kanya na makipag-usap kay Amano bilang si Novi, habang nahuhulog siya sa lupa na nahihiya pa rin sa lahat. Pagkatapos, pumunta siya upang makipagkita kay Kunoha upang sabihin sa kanya na pupunta siya sa tindahan, para lamang makita ang kanyang hingal na sarili na parang ginagamit lang niya ang kanyang laruan. Ngunit sinabi ni Kunoha na ginagawa lamang niya ang ilang mga ehersisyo sa katawan. Nang umalis si Chiyoki patungo sa tindahan, tinanong ni Kunoha kung maaari niyang hiramin ang kanyang computer dahil ang kanyang sariling device ay walang kinakailangang specs para mapanood ang mga video na gusto niya. Dahil dito ay na-curious si Chiyoki kung ano ang eksaktong pinapanood niya, ngunit sinugod siya ni Kunoha palabas ng apartment. Sa tindahan, biglang nakita ni Chiyoki si Amano na nanonood sa kanya at tinawag siyang isang katakot-takot na stalker, ngunit ipinagtanggol niya na pupunta lang siya sa kanyang lugar para kunin ang kanyang transit pass, na nakalimutan niya nang makita siya. Sinabi niya sa kanya na maaaring kailanganin niyang tawagan ang pulis ngunit napagtanto niyang lobat na ang kanyang telepono, na ikinadismaya ni Amano dahil hindi niya maintindihan kung paano maglilibot ang isang Gen Z na may lobat na telepono. Ipinagtanggol ni Chiyoki na palaging naaakit ang mga lalaki sa kanya tuwing tag-araw, kaya hindi niya tinitingnan ang kanyang telepono, pero sinabi lang ni Amano na kalokohan. Nainis si Chiyoki. Tinatanong siya kung ano ang alam niya tungkol sa kanya, at sumagot siya na alam niya ang kanyang katawan, na kinagulat niya. Sinabi pa niya na ang kanyang balat ay hindi katulad ng isang taong madalas kumuha ng damo. Lalo siyang naasar, nagtatanong sa kanya kung paano niya nalaman iyon, at sinagot niya ito na ang kanyang balat ay mukhang pareho. Habang papunta sa kanyang bahay, nagtanong si Chiyoki kung bakit siya nag-aalala pa rin tungkol dito dahil naglalaro siya ng mga laro sa buong araw sa tag-araw, ngunit tumugon siya na pakiramdam niya ay magiging iba ang tag-araw na ito sa karaniwan. Ipinapalagay kaagad ni Chiyoki na dapat itong nauugnay kay Tendo, ngunit mabilis na nilinaw ni Amano na wala silang partikular na plano sa date or anumang bagay. Patuloy silang nag-uusap hanggang sa makauwi sila, at sa pagpasok sa bahay ni Chiyoki, plano lang ni Amano na kunin ang kanyang card wallet at umalis. Ngunit si Chiyoki, nang makita ito, ay mabilis na tinago ito upang makapaglaan siya ng ilang oras bago siya umalis.
Habang nakaupo si Amano sa sala, bigla niyang nakita ang mga panloob na suot ni Chiyoki sa sampayan sa kabila ng bintana, na ikinahihiya niya. Kaya, tinawag niya itong talunan at sinabihan siyang huwag tumingin. Agad na tinangka ng ating bida na umalis, ngunit pinigilan siya nito at sinabing maaari niyang tingnan ito hanggat gusto niya, na ikinagulat niya. Pumunta si Chiyoki sa kanyang silid para i-charge ang kanyang telepono, itinatago pa rin ang card wallet, at habang nakangiti siya sa isang mensaheng natanggap niya mula kay Sachi, biglang nagpakita si Amano upang ipaalam sa kanya na umuulan na, kaya maaari niyang dalhin ang kanyang labada sa loob. Gayunpaman, biglang nabigla at nadulas si Chiyoki habang sinusubukan niyang protektahan ang kanyang telepono at view ng computer, na inihagis ang telepono sa kanyang kamay sa proseso. Kinuha ito ni Amano, at habang sinasabi niya sa kanya na huwag tingnan ang screen ng kanyang computer or telepono, tumangala ang ating bida para makita ang website ng laro ni Novi. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang telepono at nakita ang pangalan ni Mono, iniwan siyang nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Naiwan na walang pagpipilian, nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit nang malapit na niyang ibunyag kung sino sina Novi at Mono, lumabas si Konoha mula sa ilalim ng mga kumot, at sinabi ni Chiyoki na siya ang isa, na kinagulat ni Amano. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Tasuko upang ipaalam sa kanya ang tungkol dito, na ikinagulat ni Tasuko, na nakakaalam ng katotohanan. Gayunpaman, nakita ni Amano na ang buong bagay ay kakaiba dahil si Konoha ay kumikilos noong nakaraang araw na parang hindi niya nakuha ang diwa ng kung ano ang nangyayari, at nang maayos na ipinakilala siya ni Chiyoki, ang lahat ay nadama na pinilit kay Konoha. Sa wakas ay ipinahayag ni Amano na kahit na masaya siya na si Novi at Mono ay iisang tao, hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng plot twist. Samantala, si Tasuko ay nakaupo lang doon na nakatingin at nagdahilan na wala siyang magagawa dahil pinili ni Chiyoki ang ruta na yun, kahit na sinusubukan niyang tulungan si Chiyoki na isaayos ito noon. Nabanggit niya ng malakas na hindi siya magiging masaya kung magiging maayos ang mga bagay sa pagitan ni Amano at Tendo. Nagulat si Amano nang marinig iyon, at agad na umalis si Tasuko, alam niyang nadulas siya ng sinabi. Sa pagbabalik ni Amano, iniisip niya ang sinabi ni Tasuko at iniisip niya kung nasabi niya iyon dahil gusto niya si Tendo or kung may iba na bang may crush sa kanya na bina-back up ni Tasuko. Tumungo siya sa tindahan ng laro upang bumili ng pang-adult na laro, ngunit habang sinusubukan niyang magbayad, bigla niyang nakita si Konoha ay nagbabayad din para sa parehong laro. Nahihiya siya at nagsisisi na hindi siya makakaila ngayon, ngunit iniisip ni Amano kung ganoon nga ba talaga si Novi Mono. Gayunpaman, sa kanilang paglabas, sinabi sa kanya ni Konoha na huwag sabihin sa sinuman, ngunit ang utak ng ating bida ay tila hindi pinoproseso iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanyang kapatid, kung saan si Amano ay tumugon na wala talaga, nagulat lang siya na kapatid siya ni Novi. Tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol kay Novi, at sabik niyang sinabi sa kanya na mahal niya ang mga gawa nito, na kinainis niya, kahit na hindi siya ang tunay na Novi. Naglunsad siya ng suntok sa kanya sa hindi malamang dahilan. Hindi nagtagal ay nakita nila si Chiyoki, at nagtataka siya kung bakit sila magkasama. Ang maluwag na bibig ng ating bida ay halos ilabas ang mga sekreto ni Konoha, ngunit tinapakan niya siya bago niya magawa, at sinabi ni Konoha na nagpasya silang magkita sa halip, na ikinagulat ni Chiyoki, na nagtataka kung kailan sila naging close. Kaya, nagsisinungaling si Konoha na nagkaroon sila ng meetup upang pag-usapan ang tungkol sa trabaho at mga bagay-bagay. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Chiyoki at biglang sumigaw sa telepono, na ikinagulat ni Amano at Konoha habang iniisip nila kung ano ang nangyari. Ibinunyag niya na bigla na lang sumigaw si Tasuko na nagpasya siyang piliin siya at ibinaba ang tawag, na nagpaisip kay Amano kung ito ay isang pag-amin. Pagkaraan ng ilang sandali, binati ni Amano si Chiyoki, at sinabing ang pagtapat sa kanya ng kanyang crush ay isang bagay na ikalulugod. Samantala, hamarang si Konoha, sinabing tatanggihan niya siya ng walang pag-aalinlangan dahil kilala na si Tasuko na kasama si Agori, na napagtanto ni Amano na hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin kay Agori kung nagde-date sina Chiyoki at Tasuko. Iminumungkahi ni Konoha na tawagan nila pabalik si Tasuko at agad natanggihan siya, ngunit nag-aalala si Chiyoki kung paano iyon gagawin. Kaya,
Iminumungkahi ni Amano na kumuha sila ng payo mula sa isang propesyonal na tumatanggi. Agad niyang tinawagan si Tendo para magtanong, at iniisip niya kung gusto niya itong malaman para sa sarili niyang gamit. Ang ating bida ay sumagot ng oo, at sa takot na siya ay humihingi upang magamit niya ito para sa kanya, sinabi niya sa kanya na alamin ito sa kanyang sarili. Tinapos niya ang tawag ng mahal kita, at agad siyang umupo sa bench kasama ang dalawa pang nanunood sa kanya para sa feedback, ngunit ipinahayag ng ating bida kung gaano kaganda ang kanyang kasintahan, nakakainis kay Konoha. Kaya, binigyan niya siya ng isang sampal na walang katumbas. Pagkatapos ay tinanong ni Amano si Konoha kung paano niya ito gagawin kung siya iyon, at nagbigay siya ng walang silbing tugon na walang saysay. Kaya, iminumungkahi ni Amano na ang tanging solusyon ay dalhin sina Agori at Tendo sa meetup upang malutas nila ang issue. Kasunod noon, nakipagkita si Amano kay Agori para hilingin sa kanya na sumali sa Gamers Meetup, ngunit tumugon siya na kakaiba ito dahil hindi niya gusto ang mga larong tulad nila. Sinabi sa kanya ni Amano na hindi niya kailangang maglaro basta't mahilig siya sa paglalaro, ngunit tumugon siya na wala siyang hilig sa paglalaro. Sinasabi ni Amano sa kanya na hindi mahalaga basta mahal niya ang isang taong mahilig sa paglalaro, na kinagulat niya dahil masyadong katawa-tawa iyon para maging qualification para maging bahagi ng grupo. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na magiging maganda na masama sa grupo kasama si Tasuko, ngunit ayaw niyang maging problema para sa kanila. Sinubukan siyang kumbansihin muli ni Amano sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na inimbitahan din niya si Tendo, ngunit sinasabi ni Agori na medyo normal ito dahil gamer na si Tendo pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay nag-aalok siya na ibigay sa kanya ang kanyang creamy snack kung pumayag siyang sumali, at agad niyang tinanggap. Samantala, habang kinakain niya ang kanyang cake, iniisip ni Amano kung paano nagtapat si Tasuko sa ibang tao at naawa sa kanya. Kinabukasan, tinitipon niya ang lahat pagkatapos ng paaralan para sa meetup, at habang sinusubukan niyang pag-usapan ang dahilan ng pagpupulong, bigla siyang lumipat at inanunsyo na maglulunsad siya ng buong bilis para sa isang video game na ipapalabas sa susunod na araw. Dismayado si Chiyoki, ngunit hindi na lamang makapagbigay ng lakas ng loob si Amano na itaas ang paksa. Nang makita kung gaano siya kasigla sa pagsasalita, nagkomento si Tendo na naglaro siya ng isa sa mga nakaraang serye ng laro at nagtanong kung talagang sulit ang hype. Ibinunyag ni Amano na bagaman hindi ito ang unang laro na nilaro niya, ito ang pinakaunang nakaantig sa kanyang puso, na nag-iwan kay Chiyoki na nakatulala. Mamaya sa gabing iyon, naghahanap siya ng nakaraang volume ng laro at humiga, nakangiti na parang kagagaling lang niya sa isang nakakalasong relasyon. Pumasok si Konoha at nagtanong kung nalutas ang issue sa panahon ng pagpupulong, at ibinunyag ni Chiyoki na walang nalutas dahil naging weirdo si Amano at nagsimulang magyabang tungkol sa ilang laro. Binanggit ni Konoha na alam niyang mangyayari iyon at sinisisi si Chiyoki sa pagiging malaking bahagi ng problema. Sinabi niya sa kanya na magpas siya kung ano ang gusto niya kay Amano, or ang kanyang posisyon bilang Novimono ay malapit ng manginig. Sumang-ayon si Chiyoki, at diretsyong nagtanong si Konoha kung gusto niyang mapalapit sa kanya or gusto niyang patuloy na makipag-away sa kanya. Natahimik si Chiyoki, at sinabi sa kanya ni Konoha na maglaan ng oras para pag-isipan ito. Kinabukasan, lumabas si Amano pagkatapos ng paaralan para sa kanyang mga plano sa laro, at pumunta si Tasuko upang makipagkita kay Chiyoki dahil wala ang iba. Sa sandaling makita niya siya, nagsisimula siyang magpanik. Sinabi ni Chiyoki sa kanya na wala pa siyang sagot dahil hindi pa siya handang magdulot ng heartbreak kahit kanino. Gayunpaman, hindi siya naiintindihan ni Tasuko na nangangahulugan na wala pa siyang sagot at ayaw niyang masaktan si Tendo sa pamamagitan ng pagkuha kay Amano mula sa kanya. Nagpakita si Tendo sa sandaling iyon at sinabi sa kanila na kailangan niya ng tulong nila sa isang bagay. Samantala, sa kabilang kalye, nakita ni Agori ang ilan sa mga dati niyang kaibigan mula sa dati niyang paaralan na hindi tumitigil sa pangungot siya sa kanya at sa grupo niya. Naasar siya at tumayo para umalis, at sinundan siya ng isa sa kanila, nagtatanong kung bakit siya asar na asar kapag hindi kasama sa mga hindi nila inaaway ang kanyang kasintahan. Ngunit iniinis siya ni Agori at iniwan siya. Habang papaalis siya, nagpa siyang tawagan si Tasuko para humingi ng comfort, ngunit hindi niya ito sinagot dahil kasalukuyang kasama niya sina Chiyoki at Tendo.
Tinanong niya si Tendo kung ano ang kailangan niya sa kanilang tulong, at ibinunyag niya na mula nang magsimula siyang makipag-date kay Amano, naging mas malikot at nasa mood siya, kaya gusto niyang laging nasa tabi niya. Gayunpaman, nagrereklamo siya na tila mas nag-aalala si Amano sa mga laro dahil kailangan niyang umalis para sa mga laro ng mas maaga. Idinagdag din niya na palagi siyang kumakain kasama si Agori. Ngunit sinabi sa kanya ni Tasuko na huwag mag-alala tungkol doon dahil sinabi ni Agori sa kanyang sarili na si Amano ay ang kapatid na lalaki na lagi niyang gusto, na nagpapagaan kay Tendo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Chiyoki na hindi maaaring ihiwalay si Amano sa kanyang mga laro dahil minsan ay inuuna niya ang mga ito bago ang sarili niyang kaligayahan, kaya kailangan niyang tanggapin siya para doon. Napagtanto ni Tasuko na talagang gusto ni Tendo si Amano, ngunit nang hindi na nito mapigilan ang pag-uusap tungkol sa kanya, hinawakan niya ito at si Chiyoki upang bigyan sila ng pansin. Ngunit sa kasamaang palad, nagpakita si Agori sa oras na iyon at nakita siya. Naiinis siya at tumakbo paalis. Sumunod agad sa kanya si Tasuko, habang sinusundan din ng dalawa. Habang tumatakbo siya, tumawag si Agori kay Amano para humingi ng tulong, ngunit agad siyang natahimik nang ipaliwanag nila sa kanya ang lahat. Sinabi ni Agori sa kanila na tinawagan niya si Amano kanina, at kapag inaakala nilang hindi na siya lalabas dahil mas nag-aalala siya sa pagpapalabas ng laro, lumabas siya, huminga ng malalim. Nagulat siya nang makita sila at sinabi niyang naisip niyang nakipaghiwalay na si Agori kay Tasuko at kailangan niya ng comfort. Gayunpaman, nang malaman niya na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, pinagsisisihan niya ang pag-aalala at pagpunta sa unang lugar. Ang iba ay nagtatanong sa kanya kung bakit siya narito dahil siya ay dapat na nasa tindahan ng laro, ngunit si Amano ay tumugon na kailangan niyang iwan muna iyon dahil ito ay mas mahalaga, na ikinagulat nila. Pagkatapos, nagsimulang magtalo sina Amano at Agori na parang magkasintahan, na iniwan si Tasuko na iniisip na siya na ngayon ang naging third wheel sa kanyang relasyon. Kasunod nito, papunta na si Tasuko, nakaramdam ng kakilakilabot sa buong bagay nang makita niya si Tendo na nagkakaroon din ng sariling pagkainis. Sinubukan niyang lumampas sa kanya, ngunit nahuli siya nito, at nag-uusap silang dalawa. Sinabi ni Tendo na si Amano ay naging mas masaya sa kanyang paligid kamakailan, at sa palagay niya ay dahil ito sa impluensya ni Agori. Sinabi rin ni Tendo na pakiramdam niya ay umunlad si Agori kamakailan, na nag-udyok kay Tendo na tanungin kung sa palagay niya ay dahil ito sa impluensya ni Amano. Napagtanto nilang pareho na sina Amano at Agori na tinutulungan ang isa't isa na maging mas mahusay, na isang magandang senaryo ng mag-asawa, na nagpapalungkot sa kanila. Samantala, habang patuloy sila sa paglalakad, pareho silang naghihinuhan na sina Amano at Agori ay hindi ang tipong comfortable sa pagtataksil ng panloloko sa isa't isa. Gayunpaman, sinabi ni Tendo na kung minsan kapag naiisip niya ito, napagtanto niya na ang ibinabahagi ni Amano kay Agori ay higit pa sa ibinabahagi nito sa kanya. Nang marinig ito, iminumungkahi ni Tasuko na paikutin nila ang mga bagay gamit ang kanilang sariling mga kamay, at si Tendo ay na-curious, iniisip kung paano nila gagawin iyon. Ibinunyag ni Tasuko na ang tanging paraan upang patunayan ang kanilang relasyon ay sa pamamagitan ng paglikha ng hindi mapag-aalinlanganan na mga katotohanan iyon ay, kung maaari silang mag-isa at ipakita sa isa't isa kung gaano sila ka-attach. Ngunit ang pag-iisip tungkol dito ay nagpahiya kay Tendo hanggang sa mga buto. Gayunpaman, pinag-iingat ni Tasuko ang kanyang sarili, dahil hindi niya dapat kinokondena ang karibal ni Chiyoki. Samantala, may tumitingin sa kanila. Noong gabing iyon, tinawagan ni Tendo si Amano para sabihin sa kanya ang tungkol sa double date nila Tendo at Agori, na ikinagulat niya. Nagtataka siya kung tungkol saan ito, at kahit na medyo nakakahiya, pumayag siya sa date. Sa araw ng date, sobrang excited sina Tendo at Amano at nagsimulang tumalon na parang mga bata, na ikinaiinis ni Tasuko at Agori dahil kung ano sa magulong mundo ang narito para maging masaya. Makalipas ang ilang sandali, nagkasama sina Agori at Amano habang nauuna sina Tendo at Tasuko, ngunit iniisip ni na Agori at Amano na sinusubukan lamang nilang pagtakpan ang katotohanan na sila ay nanloloko. Kasunod nito, habang hinihintay nila ang susunod na yugto ng kanilang pakikipagsapalaran, si Tasuko at Tendo ay sumenya sa isa't isa na gumawa ng hakbang sa kanilang mga kapareha, ngunit bago nila magawa, sila ay nag-ambala sa tingin ni na Chiyoki at Konoha.
Inimbitahan ni Konoha si Chiyoki noong nakaraang araw sa isang hangout, ngunit sinabi niya na mayroon siyang mga plano para sa katapusan ng linggo, kung saan sumagot si Konoha na dapat niyang isipin na parang nakikipag-date siya kay Amano, na nagpapahiya sa kanya. Binanggit ni Chiyoki na hindi pa siya handang makipag-date kay Amano at mayroon ng tendo si Amano, ngunit sinabi sa kanya ni Konoha na maging mas tapat sa kanyang nararamdaman. Mabagal pa ring sumagot si Chiyoki, kaya sinabi sa kanya ni Konoha na baka imbitahin na lang niya si Amano kung ayaw niyang pumunta. Agad na sinabi ni Chiyoki na pupunta siya. Samantala, ibinalita ito ni Konoha dahil nag-espiya siya kanina kina Tasuko at Tendo at napagtanto niyang nagpaplano sila ng date, kaya hindi niya hahayaang makatakas ang mga ito sa pag-iwan sa kanyang kapatid. Bumalik sa kasalukuyan, iminumungkahi ni Amano na lahat sila ay magkasama dahil nandito na sila. Kasunod nito, nagsaya sila sa roller coaster at pagkatapos ay nagtungo sa isang nakakatakot na piitan pagkatapos. Natuwa si Amano, dahil maaaring magbigay ito sa kanya ng dopamine na hindi niya nakukuha mula sa mga babae, at nang makita ang kanyang kasabikan, ikinatuwiran ni Tendo na maaaring ito na lang ang pagkakataon niya para kumilos siya. Pagpasok pa lang nila sa piitan, si Agori ang unang natakot at sinunggaban niya si Tasuko sa proseso. Kasabay nito, pumasok si Tendo sa isang bitag at natakot, na umakit sa atensyon ni Amano, na nagseselos kay Konoha sa ngalan ng kanyang kapatid. Tumungo sina Tasuko at Agori na pilit pa ring hinahawakan ng lalaki ang kamay ni Agori. Samantala, sa pagtalikod ni Tendo para kausapin si Amano, bigla niyang napagtanto na dumaan sila sa give-up exit door. Inilabas ni Konoha sina Amano at Chiyoki sa kabilang panig, at tinanong ni Amano kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya. Gayunpaman, napansin ni Amano na si Chiyoki ay awkward na tahimik at nagtanong kung siya ay ayos lang, para lamang siya ay bumagsak sa kanya. Nagising siya mamaya, at tinanong ni Amano kung ayos lang siya dahil mukhang kulang siya sa dugo ngayon. Umalis si Konoha upang kumuha kaagad ng inumin para makapag-usap ang dalawa, at nang magtangkang magsalita si Chiyoki, nakatanggap si Amano ng tawag mula kay Tendo. Agad siyang nag-excuse para sagutin ito, ngunit sinabihan siya ni Chiyoki na huwag siyang iwanang mag-isa rito, kaya bumalik siya para maupo, at sinabing kakausapin niya si Tendo mamaya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya narito, na agad siyang napahiya. Sumagot si Chiyoki na pinilit siya ni Konoha na tingnan ito para sa isang date. Nag-udyok ito kay Amano na tanungin kung sino ang kadate niya, ngunit lalo siyang ikinahihiya nito, at sinabi niyang hindi niya iyon gawain. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, biglang tinanong ni Chiyoki si Amano kung ano ang tingin niya kay Novimono, at sumagot siya na napakahalaga nito sa kanya, kahit na hindi pa niya ganap na naproseso na ito si Konoha. Tinanong ni Chiyoki kung mas mahalaga ba siya sa kanya kaysa kay Tendo, na ikinagulat niya habang nagtataka siya kung bakit niya ito tinatanong. Walang sinabi si Chiyoki, at ibinunyag ni Amano na mahalaga rin sa kanya si Tendo, dahil maswerte siya na magkaroon ng pribilehiyong makarelasyon siya. Sinabi pa niya na mahalaga rin sa kanya si Agori, Tasuko, at siya, dahil hindi niya alam na magkakaroon siya ng ganito karaming kaibigan na makakasama niya, dahil dati siyang talunan na walang kasanayan sa lipunan. Nagsimula ang lahat noong araw na iyon nang lumapit si Tendo sa kanya. Gayunpaman, idinagdag niya na masakit pa rin na hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Tendo sa kanya, na nagseselos kay Chiyoki. Bumalik si Konoha nang walang inumin para tawagan siya na talunan at pagkatapos, iminumungkahi ni Amano na bumalik sila sa kinaroroonan ng iba, ngunit sinabi ni Chiyoki na mas gugustuhin niyang umuwi at hilingin sa kanya na i-enjoy ang huling bahagi ng date kasama si Tendo. Ngunit hindi hinahayaan ni Amano ang dahilan na iyon. Hinawakan niya ang kamay niya at kinaladkad siya kasama niya. Bumalik sila sa iba at dumalo sa parada, kung saan sa wakas ay nahawakan ni Tasuko ang kamay ni Agori. Hinawakan din ni Amano ang kamay ni Tendo, at si Chiyoki ay nasiyahan sa ilang pagtawa kasama si Konoha. Makalipas ang ilang araw, nagkita-kita ang mga manlalaro at naglalakbay para sa ilang kasiyahan, at pagdating sa resort, binanggit ni Tendo na nabalitaan niyang bumili si Amano ng walang silbing laro kamakailan. Sumasang-ayon si Amano, na nagsabing noong una ay naisip niya na bumili siya ng isang bagay na kahanga-hanga, at napagtanto lamang na ito ay isang mababang budget na laro ng MOBA, at nalulungkot siya na hindi niya ito maibabalik, na nangangahulugang nag-aksaya lang siya ng 1 toneladang pera.
Sumabad si Agori sa pagsasabing sobrang mahal ng mga laro sa simula, ngunit ipinagtatanggol ni Tasuko na maaaring totoo iyon kung una mong makita ang tag ng presyo. Gayunpaman, malalaman mo sa lalong madaling panahon na ang mga ito ay mas mura kung ihahambing sa mga presyo ng mga damit. Sumagot si Agori na ang mga presyo ng mga damit ay makatwiran dahil ito ay pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit ang mga laro ay hindi kapaki-pakinabang para sa anumang bagay. Personal itong kinukuha ng ibang mga manlalaro at nagsimulang ipagtanggol ang kanilang hilig, ngunit patuloy silang sinasalungat ni Agori. Ito ay nagpapatuloy sa buong gabi, at itinaas pa ni Agori na ang ideya ng mga laro ay may depekto, kung saan ang mga brokay dude na tulad mo na tinatawag ang kanilang mga sarili na mga manlalaro ay gumagastos ng tunay na pera upang magbigay ng skin sa mga karakter ng laro. Nakiusap siya na mas gugustuhin nilang gumastos ng pera para makakuha ng damit para sa kanilang sarili. Nagsimulang ipagtanggol si Amano sa abot ng kanyang makakaya, na naglalabas ng iba't ibang pagkakatulad sa abot ng kanyang makakaya upang matulungan si Agori na makita ang kahalagahan ng mga laro, ngunit wala lang siya dito at iniisip pa rin na basura ang mga ito, na ikinagulat nila. Sinusubukan pa nga ni Chiyaki at Tendo na kumbansihin siya sa panahon ng labanan sa sauna, ngunit tumanggi ang kanyang utak na ay proseso ang kanilang mga punto kahit gaano kabisa ang ilan sa mga ito. Nang maglaon ng gabing iyon, nang wala pang nakakakumbinsi kay Agori, iginiit niya ang katotohanan na ang mga laro ay hindi makatwiran na mahal, at sumagot si Amano na ang kanyang sinabi ay nakakasakit para sa sinumang naglalaro ng maraming laro. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga laro ay maaaring isang uri ng libangan na lalong bukas para sa pag-aaksaya, na nagdulot kay Agori na magtanong kung masaya ba silang nag-aaksaya ng pera. Para masagot ito, ibinahagi ni Amano ang isang alaala ng bumili ang kanyang mga magulang ng isang laro para sa kanya sa dati niyang paaralan, na nagkataong mas mahal kaysa sa orihinal. Nagkamali ang kanyang mga magulang, at hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila, kaya nagsimula pa rin siyang maglaro nito, ngunit hindi nagtagal ay nasiyahan siya dito. Natapos niya itong nilalaro sa loob ng 3 taon habang nagrereklamo rin sa buong oras. Sinabi ni Agori na maaaring mangyari ito kahit na hindi ito laro, ngunit sinagot ni Amano na sa tingin niya ay memorable lamang ito dahil ito ay isang laro, dahil ang mga laro ay isa ring flexible na medium na nagbibigay ng kalayaan upang mamuhunan ng mga emosyon hanggat gusto ng isang tao. Sa wakas ay sinabi niya na kahit na nakakagawa sila ng mga kakilakilabot na pagbili minsan, ang tanging magagawa ng mga manlalaro ay ang tangkilikin ang mga laro sa abot ng kanilang makakaya, bawat isa sa kanilang sariling paraan. Idinagdag ni Tasuko na ang pagsasabay sa masasamang review ay isang paraan para magsaya rin, kung saan ang iba ay nagbibigay din ng kanilang input batay sa kanilang mga karanasan, na nakakagulat kay Agori, na nakikita na ngayon ang kahalagahan ng paglalaro. Sa sandaling iyon, nasa sabik si Amano at hiniling na laruin nila ang kakilakilabot na laro na nakuha niya dahil nasa iisang pahina na silang lahat, ngunit iniwasan siya ng mga ito at natulog na lang, na nag-iiwan sa kanya na nag-iisip kung para saan ang lahat ng kanyang mga sinabing motivational.